Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, pwede po bang pakiclick mo na ang ating subscribe button? Salamat. Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa emergency lane. Yes, emergency lane. Talakayin natin ito. At napaka-importante nitong topic na to. Pag-usapan natin yan. Ito ang aking opinion. Gaano ba ka-importante ang emergency lane? Napaka-importante po ng emergency lane. Kasi ito ang pwede nating daanan sa mga na kailangan natin ng mga emergency. Like example, mga ambulansya, ano pa? Kaya magkaroon na naman ng emergency lane talaga. Napakalaga dito sa atin sa Pilipinas. So, anong mga dapat dumaan dito? Yung mga ambulansya, vehicles, bawal dapat daanan ng anumang uri ng sasakyan. Kumbaga, ito, emergency lang talaga. Ito, huwag padaanan. Hulihin dapat, Kung walang ambulansya, ano pa ang pwedeng dumaan dito? Mga fire trucks sa sunog. Kailangan na kailangan to. Di po ba? Yung police vehicles, mga mobiles. Sila lang dapat yung pwedeng dumaan dito. So, maliban dyan, hulihin na lahat yan. Kasi, para lang po talaga ito sa mga kailangan, tandaan nyo save life. How to save life? Sa traffic. Di po ba? Paano may liligtas sa isang buhay na ang dadaan mo napaka-traffic? Especially in EDSA. Napakasigat ng EDSA. Na Turingan National Road. Bukod sa lubak-lubak. Di ba? Bukod sa lubak-lubak, sobrang traffic. Nakakaya. Tinagurihan National Road yan. Ngayon, emergency lane. Ang pwede lang dumaan dyan, ambulance, fire trucks, mga mobile. Diba? Yan lang dapat ang dapat padaanin yan. Kasi napakalaga. Kasi, imagine mo, dami ko na dadaanan dyan, binupump na, pinapump na talaga. Kasi, paano? Imbis na maligtas ka pa, imbis na maagapan ka pa, nag-aagaw buhay ka na, diba? Hindi ka na makakarating sa ospital. Doon pa lang dahil sa sobrang traffic, wala kang madaanan, patay ka na. Ito, kaya po yan. Kaya po talagang bigyan ng special yan. Kasi bakit? Carousel yan, nagawa nyo yung P2P. P2P ko pero daming istasyon. Diba? Nagawa nyo nga ng paraan yan, di ba? Ang ambulansya, hindi nyo baliktad talaga. Yung mga yan, malalakas pa yan . Pwede pa mag-commute yan, kahit sa traffic yan. Diba? Pwede yan. Malalakas pa yan. Malalakas pa sa kalabaw yan. Pero yung agaw buhay na, nasa ambulansya na, pasisiksikin mo si ambulansya dyan, ay hindi ata maganda. Sa ibang bansa po, nagawa nila yan. Mga motor, mga sasakyan. Meron talaga silang emergency lane. Hindi ka pwedeng dumaan doon. Yun dapat yung tutukan. Nagawa ng batas. Ang dami kasi naiisip ng batas . Yung mga nakaupo dyan, ang daming naiisip . Kahit na yung alam mong pahirap sa mga at pasakit sa mga taong bayan, yung pa ang naiisip nila, bakit pera Hulihin niyo pag dumaan. Ganun pera kailangan natin ng pera, pondo, ganun. Kailangan gumawa ng mga batas. Pero yung batas na yan, para sa inyo, hindi para sa mga Pilipino. Di po ba pahirap yan? Ambulansya sa tagal ng panahon, sa tagal yung nakaupo dyan, hindi nyo nga nagawan. Nagawa nyo yung mga bike lane, diba? Carousel, biharang pa yan. Nagawa nyo pa yung mga sinasabi nyo na kailangan pag kumaliwa ka, nandito ka na kagad sa bawal ka, ang dami yung batas. Pero hindi nakakatulong. So, bigyan nyo ng emergency lane sa ambulansya, fire truck, sa mobile, napakalaga po niyan. Save life talaga.
gawan nyo ng madadaanan yan. Sabi nyo, maliit na nga, nagawan nyo nga, katulad ng carousel yan, nagawan nyo nga di ba? At pagandahin nyo, ang daan natin, nakakahiya, totoo lang. Minsan, grabe, yung mga, buti kayo, mga 4 wheels, paano yung mga nakamotor, lilipad na lang pati yung angkas niya. Kasi, talagang, nakakaya, parang ang hirap. Sabi ko, kailan kaya gaganda ang daan natin? Puro kayo sisispalto, tapos papadaanan nyo ng malalaking truck. Pag umulan, lamunin lang yan, biyak-biyak na naman yan, diba? Kailan kaya tayo magkaroon ng pinuno na talagang yung bubuhusan, lalagyan ng bakal, diba? Para, tapos ito pa, matitindi pa. Yung sira-sira na, hindi pa ayusin yan yung maayos na madadaanan. Yun, yung kakatkatin. Sarap talaga na. Yun ang kakatkatin na. Pero yung mga sira na, mga lubak-lubak na, ayun ang ipapahuli o maring hindi talaga ayusin. Pero yung mga maayos, yun ang gigibain nila. Di ba? Utak. Pinoy sabi nga nila. Kaya, imbis na mapaganda ang ating lugar, parang nakakaya. Nasakay ako sa naiangkas ako na ibang lahi. Hindi ako ng pasensya. Sabi niya, national road to, di ba? Yes, sabi niya. Sabi ko, pagpasensyahan nyo na ang aming daan. So, sabi ko, baka dumating ang panahon, sa muling pagdaan mo, maganda na ang aming daanan. Sabi niya, ano na lang, nakakaya. Kasi pag pumunta ka sa lugar nila, napakaganda. Hindi naman ang iba nga talagang nagagawa pa nga yung mga probinsya. Bakit hindi mo yan buhusan, yung buhos na semento, bago mo yan, yung may mga bakal na di ba? Buhus, yan ang matibay talaga. Konkreto talaga. Paulit-ulit, na lang, nakikita mo, sasadsarit. Masakit lang sa kasi nasa pamumuno yan. Pag namumuno, wala talagang political will, kanilang interest lang, wala talaga. Di ba? Kaya anong mangyayari dyan? So, ipatupad nyo na magkaroon ng emergency lane. Sa mga nais mag-comment, sa palagay nyo po. Hanggang dito na lang po muna. Para sa mga katanungan, mag-comment lang po kayo dyan at siguradong sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa muli, Robert Caballero agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Marami pong salamat.